Ayun guys, meron nagtanong dito sa ating last vlog na paano naman daw pag renewal ng DTI, paano siya i-online. Ayan, kung ang inyong DTI ay for renewal na, panoodin nyo ang vlog na to. Hi, it's me again, Kuya Renan, para bigyan kayo ng mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Ayan, dito sa atin meron ako example ng DTI certificate. Then nakalagay dito kung kailan ang expiration ng kanyang DTI. Nakalagay May 12, 2026. Ngayon po ay June 27, 2026. Ibig sabihin, lampas na siya sa May 12. Kailan ba natin kailangan i-renew ang ating DTI? Dahil siya po ay lampas na sa mismong renewable date, kumbaga dapat May 12 na i-renew niya, pwede pa ba itong i-renew? Pwede pa po siyang i-renew. Meron pong tinatawag ang ating DTI na 3 months grace period. Ibig sabihin, simula June, July, August, pwede pa po siyang ma-renew. Then, yung kasunod po na 3 months po, then yung September, October, November, hanggang November po, pwede pa siyang ma-renew. Pero yung pong last na 3 months, meron na po siyang penalty. Ibig sabihin, yung June, July, August, pwede pa po. Yung same payment pa rin ang babayaran natin. September, October, November, meron na siyang penalty, kalahati ng binayaran natin. Magkano po ba yon? Pag barangay level, 200 pesos plus 30 pesos na documentary stamp, kalahati po nung 200 ang babayaran natin. Ibig sabihin, 100 po. The total po ng babayaran natin, pag late registered na wala na po sa grace period, ay 330 pesos. Then, municipality level, 500 plus 30 documentary stamp. Ang kalahati po ng 500, 250, kaya magiging total po natin is 780 pesos po. And then the regional po is 1,000 plus 30. Ang mababayar po natin is 1,530 pesos. And then the national po is 2,000 plus 30 documentary stamp. Ibig sabihin 3,030 pesos po. Kaya po wag na po tayo magpapalit. May grace period naman tayo na 3 months o kaya meron naman tayo early renewal ng 6 months. Kaya samantalahin nyo po yung para hindi po tayo magka-penalty. Sayang din ang ating magiging penalty. Then ito po sa may baba, yung reference code. Tandaan nyo po yan kasi yan po ay gagamitin natin sa renewal ng ating DTI certificate. Okay? Simulan na natin ang pag-process ng renewal. Unang-una po, ayan, punta lang tayo sa Google. Yan, Google or Chrome, kung anumang gamit nyo. Then, i-type nyo lang po dyan, bnrs.dti.gov.ph. Yan, search nyo lang po. Then, pag na-search nyo po, may lalabas yan yung BNRS yan po. Ipindutin nyo lang po siya. Ano po? Okay. Ayan, andyan na po tayo sa ating mismong site po ng DTI. I-ano nyo lang po, i-X nyo lang po ito. Then, nandyan po pag sa new, yung nga, register now. Pero dahil po tayo sa renewal, scroll down nyo lang po, hanapin nyo po sa kababaan yung ito, renewal. Okay po. Pindutin nyo lang yung renewal. Then ito po, terms and condition, importance, and about your application. Basahin nyo po yan. Mahalaga po yan. Andyan po yung mga bawal. Kung sa bagay, inyo po kasi renewal. Kaya okay lang pala ito na ano. Kasi nung nag-apply kayo ng bago, alam nyo na po na ito yung mga bawal sa mga permit ninyo. Bawal na pangalan. Ano po? Okay, bring down lang natin, then i-agree. Ano po? Yan, nandiyan na po tayo. Yung nga po yung reference code na sinasabi ko, yun sa kababaan ng inyong DTI. Kailangan natin yan. Ito po yung ilalagay natin dito para ma-search po. Yan, ito po ilalagay ko na po yung ating then search lang. Okay. Ayan, andyan na po tayo sa ating DTI certificate. Ayan, ito po. Ayan, makikita nyo lang po yung pangalan ng inyong negosyo. Kung hindi po yan yung inyong pangalan ng negosyo, ibig sabihin mali yung reference number nyo. Baka may maling isang number, check nyo po. Baka yung I, 1 pala yon, yung 0, o pala yon. Okay po. Dahil tama naman po yung ating ayan, pindutin lang natin itong kulay asul. Itong reference or yung pangalan. Okay po, mali man dyan sa dalawa. Ayan po, andyan na po tayo. Dito naman po, i-check nyo po kung talagang yan yung inyo.
Then kung alam niyo po na yan talaga yung inyong DTI, punta lang po kayo doon sa kaduluhan, then i-next niyo po. Yan, may lalabas po dito na confirmation. You are about to renew this business name. Do you want to update the scope? May dalawa po kayo dyan pagpipilian. Renew and update info. Ibig sabihin, i-renew nyo lang at may minimal na pagbabago or may babaguhin kayo sa mga ibang information, email, contact number, surname, civil status. Then, update scoop and renew. Dito naman, magre-renew kayo, i-update nyo yung scoop ninyo at may ibang information. Ibig sabihin ng update scoop, palalawakin nyo yung lawak ng inyong negosyo. Kung dati barangay level kayo, gusto niyo na siyang i-municipality kasi halimbawa, nagkaroon kayo ng branch o kaya lumipat kayo ng ibang pesto, yan, pwede niyo pong gamitin yang update scope o kaya kung kayo po ay kung gusto niyo pong barangay to regional, pwede rin po yan o kaya barangay to national. Pwede rin niyo po siyang pababain. Halimbawa, municipality level kayo, then gusto niyo parang barangay level na lang kasi parang wala na kayong balak mag-expand ng inyong business, hindi niyo na kailangan mag-branch, hindi niyo na kailangan lumipat. Pwede niyo rin pong ibaba ang inyong scope ng inyong negosyo from municipality to barangay o kaya national to barangay level. Pwede nyo po siyang pababain. Mas mababa po ang scope, mas mababa po ang babayaran. Pero kung kayo naman po ay mas gusto nyo po na talagang na ano nyo sa inyong sarili na parang may pag-asang lumago ang inyong negosyo, may pag-asang lumawak, ay di pwede nyo po siyang i-update. Try muna natin tong update scope. Titingnan natin kung ano nga ba yung pinagkaiba ng update scope at renew and update info. Dati kasi barangay level lang to. Pwede natin siyang i-municipality level, regional or national. Try natin siya na national. Buong Pilipinas, pwede tayong maglagay ng ating business. Kumbaga, hindi natin kailangan kumuha ng DTI. Ito na po yung kasi naka-national naman siya. Yung iba kasi, ang daming DTI. Iba't ibang bayan, iba't ibang ang daming DTI. Pero pwede naman po ito, i-national na po natin para pag mag-branch, lumipat, basta within the Philippines, okay lang. Kung regional naman buong Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Batangas. Kung municipality, kung ano ang inyong bayan, doon lang po kayo pwede maglagay. Okay? Try natin ang Pilipinas. Then scroll down po natin. Dito po may check name availability. Ibig sabihin, i-check po niya kung available yung pangalan ng inyong negosyo. Baka kasi sa ibang bayan, ibang barangay, may kagaya or kung mayroon po matatapakan tayong ibang negosyo na kasing nito. Ibig sabihin, hindi po natin siya pwedeng i-upgrade kasi mayroon na pong may iba tayong nakapangalan, ibang lugar nakapangalan. Yun po, check natin. Yan po. Upon checking po, check natin. Kaya pag po halimbawa sa ibang bayan mayroon ng ganitong pangalan, hindi nyo na po siya magagamit. Ang pwede nyo gawin, mag-apply na lang kayo ng bagong DTI na doon sa bayan na yon. Yan, upon checking po, ibig sabihin pass. Ibig sabihin, okay po. Itong pangalan po na ito ay pwede po natin i-upgrade to national level. Pag okay na po yan, ine-next nyo lang. Pag na-next nyo po, pipilapan nyo lang naman. Hindi naman siya pipilapan. May babaguhin lang kayong information, yung business address, cellphone number, email. Yun na po yun. Okay, ibaba ko na po siya kasi hindi naman tayo mag-upgrade ng scope. Magde-same pa rin tayo. Yan po yung sa update and renew. Back na po natin. Po? Okay, lagay ulit natin yung reference number kasi umulit. Kung may tanong po kayo about dun sa sa iba nating dun sa information tungkol sa scope, pwede pa kayo mag-comment din yan para masagot ko po kung may naguguluhan kayo, pwede naman po. Ayan, balik ulit tayo dito. Then pupunta tayo sa mismong yung lumabas yung confirmation kung i-update or lang. Pero kung may mga tanong nga po tayo, pwede po kayong mag-comment para masagot ko po po. Ayan, dito po, ayan. Next lang natin to. Yan na, renew and update info po tayo. Wala naman tayong babaguhin sa ating scope. I-renew lang natin at ang babaguhin lang natin ay yung ibang information po natin. Po? Pero dito po, yung ibang information, hindi po lahat ng information ay pwede mabago. Yan. Tulad po nito, sa business description, okay po yan. Kung yung pa rin naman po tinitinda nyo or iba po yung tinitinda, pwede nyo palitan. Pero ito po tayo pa rin. Next po ay dito. Pag naka-gray, ibig sabihin hindi po siya mababago. Yan, scope, yan. Yung inyong business address, hindi po mababago din. Pwede nyo lagyan ng building. Kung may building, street, pwede nyo lagyan.
Yan, contact number nyo po kung nagpalit na po kayo kasi ang DTI natin is good for 5 years. Kung ang inyo pong number po ay iba na, kagaya na to, iba na po yung number kong ginagamit, papalitan nyo po. Then itong email address, iba na rin pong email address ang ginagamit natin, pwede nyo palitan. I-delete nyo lang siya. Ano po? Then TIN number, required po na ilagay natin ang TIN number natin. Ano po? Ayan, lagyan ko muna siya ng TIN number. Then dito po, ayan, pwede kayo magpalit ng middle name to last name. Kung kayo po ay asawa na, halimbawa, hindi na po kayo itong apelyido nyo, pwede nyo po siyang palitan. Ano po? Then civil status, kung kayo nga po ay hindi na, kung kayo ay single na, pwede nyo po, pwede nyo pong palitan siya. Ano po, kung kayo ay nagpakasal, yan, pwede nyo palitan ng inyong civil status, pwede nyo palitan ng inyong pagitna at apelyido pag kayo po ay nag-asawa na, ano. Then kung same pa rin po ang resident address nyo, same pa rin, pero kung lumipat na po kayo, ilipat nyo po, ano. Then contact number nyo po, personal information na contact number, ano nyo lang po, ine-next nyo lang po siya. Dito po sa kasunod po is double check nyo po. Kung tama po yung spelling, lahat po ng naka-info, lahat po, check nyo po isa-isa. Pag okay na po kayo, i-bring down nyo lang, then pindutin nyo lang po yung next. Confirm and proceed. Okay, ito pong reference number, i-screenshot nyo po siya kasi minsan importante yan, may pinagagamitan tayo. Kaya screenshot nyo, continue lang natin. Ayan po, ayan mga ano, basahin nyo po siya, bring down. Then after po nyo mabasa, bring down lang po natin, then proceed. Yan na po. Dito po sa ano, after po nito, ito na po yung payment na, okay? Dito po, sa kababaan, bring down natin, meron po kayong pamimilian kung anong pwede nyong gamitin na payment. Pwedeng GCash, pwedeng via Mastercard, GCB, pwedeng Maya, Land Bank Linkbiz, o kaya ay over the counter. Itong over the counter, pupunta po kayo sa mga provincial office ng DTI. Kaya hindi ko siya minumungkahi sa inyo. Okay na tayo sa GCash, Maya, pinakamadali po yung mga payment natin. Dito po sa proceed payment, yun nga po, sinabi ko sa inyo kung magkano ang babayaran natin, 200 plus 30 pesos kasi wala pa siyang penalty. Kung may penalty na siya, kasi late registration, dapat 330. Pero lalabas naman po dyan. Pindutin natin yung GCash, for example lang, then proceed payment po natin. Ito na po yung last process, ano? Pero di ko po siya i-continue kasi for payment na siya. Pag pinayment po natin siya, automatic ay mababayaran na at siya po ay na-renew na po natin. Ano po? Dito, pwede siyang, kung ang inyo pong GCash ay nandito sa inyong cellphone na gamit, open in GCash. Pero kung ano naman po, ibang GCash po ang gagamitin nyo, i-scan nyo lang po itong nandito. And then, pag nabayaran nyo po yan, may lalabas dyan, nahihingi po ng code. Hindi ko lang mapapakita kasi hindi ko po siya ipipayment. Ano po? May lalabas po dyan na code. Then, doon sa code po yun, makukuha nyo po sa inyong email. Kaya dapat po, kung hindi na-active yung email nyo kanina, baguhin nyo po yun. Kasi nga po, may dadating po doon code sa inyong email. O kaya, doon po kasi isesend ng inyong certificate. Okay? Kaya di pag nakuha nyo na po yung inyong code o kaya ay pumunta po kayo sa inyong email, andun lang naman po ang inyong certificate. Pwede pong dito nyo kunin sa mismong inyong pinilapan, may code lang po nadating. Pero sa mismong email nyo po, meron din naman po dong soft copy. Tingnan nyo na lang po, pag wala po sa inbox, madalas nasa spam message. Check nyo po ang inyong spam message. Ayan, yun na po yun. Ipiprint nyo lang po, idadownload, ipiprint, okay na po. Yan na po ang inyong DTI. Ano? Okay po, kung medyo nalituhan kayo, meron kayong tanong, inquiries po, pwede nyo i-chat sa comment section. O kaya po ay meron kayong kailangan inquire, pwede po. Ano? Ayan, hopefully po makatulong. Bye-bye!